Sa Buffalo City, isang mapayapang syudad sa New York, ay pinakita si Dan, isang simpleng residente na nagtatrabaho bilang car salesman. Si Dan ay isang palabati at friendling kapitbahay, masayahin at mahinahon na tao. Isa rin siyang mabuting asawa kay Jessica at mabuting ama sa mga anak nilang sina Kyle, Maxie at Nina. Si Kyle ay isang sikat na gamer-streamer pero hindi to alam ng tatay niya. Si Nina naman ay may pagka-spoiled brat kaya madalas silang hindi magkasundo-sundo. Pero dahil ayaw ni Dan ang bayolenteng paggawi ay mahinahon niyang inaayos ang bawat problema. Kontento na si Dan sa buhay na meron siya, habang si Jessica naman ay naghahanap ng adventure. At sa isang gabi ng anibersaryo nila ay namasyal sila sa isang carnival. Sumakay sila at nag-enjoy sa mga rides na taon na nilang ginagawa at tila pareho silang masaya sa gabing ito. Habang tumakas naman si Kyle upang pumunta sa kaibigan niya para maglaro at mag-stream. Matapos ang masayang rides ng mag-asawa ay may nangyaring di inaasahan. Dahil habang naglalambingan ay may nag-video sa kanila kaya sinita ni Dan yung lalaking nag-video at nilapitan to ni Dan upang ipabura pero tuluyan pa tong pinost sa social media. Ininsulto din siya nito sa harapan mismo ni Jessica at binuhusan pa siya nito ng malamig na juice sa ulo. Pero ayaw ni Dan sa karahasan kaya di siya lumaban. Habang nasa sasakyan, ani Jessica ay okay lang yun dahil alam niya namang di palaway na tao si Dan. At tama lang daw ang ginawa niyang di paglaban. Pero di pa rin maiwasan ni Dan na isipin to dahil pakiramdam niya ay lubha siyang napahiya kay Jessica. Kinabukasan naman habang nasa gym si Jessica ay nakilala niya ang isang babae na si Gwen. Nagkwentuhan sila at naging magkaibigan kung saan si Gwen pala ay nagtatrabaho sa travel agency. Simpleng tagpo pero magkakaroon pala siya ng malaking papel sa istoryang ito. At di nagtagal ay binigyan siya ng calling card ni Gwen bago to umalis. Habang namimili naman si Dan kasama si Maxie ay dito na magkakabukingan. Dahil napansin ni Dan ang isang assassin at di nagtagal ay inatake siya nito. Nakiusap si Dan na hayaan muna siyang ibaba yung bata pero di nakikinig yung assassin at patuloy pa rin to sa pag-atake. Pero mahusay pala talaga makipaglaban si Dan kaya kahit may hawak na bata ay natalo niya pa rin yung assassin at matapos magbayad ng biniling diaper ay agad siyang umalis. Nagmamadali siyang umuwi sa bahay. Kinuha niya yung mga nakatago niyang gamit kabilang ang mga expired na passport, baril at maraming cash. Nag-impake siya ng mga gamit nila at chinek niya ang mga schedule ng pamilya. Habang dala niya ang bunsong si Maxie ay una niyang pinuntahan si Nina na wala pala sa klase nito. Kaya binayaran niya yung classmate ni Nina para ituro siya. Natagpuan niya to sa tambayan nila at nagpasama siya dito upang sunduin naman si Kyle na pinagtapat ni Ninang wala rin sa klase nito. Agad nilang pinuntahan si Kyle upang sunduin kung saan nandun pala sa bahay ng kaibigan niya kung saan siya naglalaro at nag-i-stream. Inalaska pa siya at tinext ni Nina na nandun ang ama nila kaya nagmamadali siyang lumabas. At nagkabukingan na kesa mag-aral ay naglalaro lang siya palagi. Agad silang umalis upang puntahan naman ang ina nila. Inaya niya si Jessica na pumunta sa Las Vegas. Nung una ay nagulat at di makapaniwala si Jessica na biglang nagayang mag-out of town si Dan. Pero ani Dan ay surprise niya daw to sa kanila kahit ang totoo ay iiwas niya lang sila sa mga humahabol sa kanya pero ayaw niya tong mahalata ni Jessica. At syempre, tuwang-tuwang pumayag si Jessica. Pero nang palabas na sila sa parking lot ay napansin ni Dan na may nagmamasid sa kanila. Kaya bumalik muna siya sa loob upang iligaw ang mga ito. Habang nasa biyahe ay pasimpleng nakikiramdam si Dan at di nagtagal ay nasundan nga sila. Iniwasan ni Dan yung humahabol sa kanila kaya nagulat sila kung anong nangyayari. Pero ani Dan, iniwasan niya lang daw yung squirrel. Tapos ay dumaan muna sila sa trabaho niya at dumiretso siya sa service area dahil alam niyang nilagyan ng GPS ang sasakyan nila. Kaya tinaas niya yung sasakyan nila at sinabi niyang magpapalit lang siya ng langis pero kinuha niya yung GPS sa ilalim nito. At upang mailigaw yung mga humahabol ay nilagay niya yung GPS sa kotse nung paalis niyang kasamahan sa trabaho. Kaya nang umalis na yung kasamahan niya ay ito ang hinabol ng mga humahabol sa kanila. Nakabiyahe na sila ng matiwasay. Pero napansin ni Dan na nagsa-cellphone silang lahat upang i-post sa social media ang bakasyon nila kaya naisip ni Dan na maaari silang matrace dahil dito. Kaya kinuha ni Dan ang cellphone nila para daw mas ulit nila ang bakasyon matapos ay biglang tinapon ni Dan ang mga ito sa tulay. Kaya nagulat ang lahat sa ginawa ni Dan. Ngayon daw ay magkakaroon na sila ng quality time. Pero habang masaya silang bumabiyahe at di nila alintana na may mga humahabol sa kanila ay naroon na pala sa bahay nila si McCaffrey, ang boss ng sindikato na humahabol sa kanila. Wala silang makitang clue kung nasaan ang pamilya pero nakilala nila ang famous streamer na si Kyle. Pansamantalang nag-hotel ang pamilya. Pero habang nag-uusap sina Kyle at Nina ay may dumaang babae at nakilala nito si Kyle. Humiling tong magpa-picture kasama si Kyle habang kumukuha naman ng kwarto si Dan sa sandaling yon. Paglabas ni Dan, natuwa siyang makitang masaya ang pamilya niya pero napansin niya si Kyle at yung babae.
At nang malaman niyang nagpa-picture yung babae kay Kyle para i-upload sa social media, ay agad siyang nagdesisyon na umalis sa lugar. Pero habang nasa biyahe sila ay napansin ni Dan yung mga lalaki sa footbridge na nag-aabang sa kanila. Alam ni Dan na aatake ang mga ito kaya naghanda siya. Nilakasan niya yung tugtog sa headset ni na Jessica habang natutulog sila. Kaya habang nakikipaghabulan siya, kahit mabilis ang takbo nila ay di sila nagigising. Tanging ang bunsong si Maxie lang ang gising at nakakakita sa nangyayari hanggang sa tuluyan nang natapos ni Dan ang mga humahabol sa kanila nang di man lang nagising ang pamilya niya. Kinaumagahan, nakarating sila sa Iowa City kung nasaan ang sikat na campus kung saan pangarap mag-aral ni Nina kaya inaya niya silang pumunta doon. Pero diskumpiyado si Jessica dahil alam niyang gusto lang makita ni Nina ang boyfriend niyang nag-aaral dito. Pero ani Dan ay kasama to sa family bonding, kaya in-enjoy na lang din ni Jessica ang pamamasyal. At habang naglalakad sila ay may tumawag kay Jessica at hinamon siyang gawin ang tinatawag nilang keg stand. Pero imbis na tumanggi ay pinahawak niya si Maxie. Lumapit siya doon sa tumawag sa kanya at nag-handstand siya doon sa ibabaw ng beer barrel habang patiwarik na umiinom ng alak. Kaya natuwa ang lahat ng nanunood kay Jessica at na-impress naman ang pamilya dahil di nila akalaing kaya pala ni Jessica yon. Tapos, sumama naman sina Kyle at Nina sa mga nagtotour upang magpalipas ng oras at maglibang. Habang si Dan naman ay nasa field, ay napansin niya ang isang kainahinalang lalaki. Kaya nilapitan to ni Dan at kinausap. Tinanong niya kung anong laman ng suitcase nito dahil hinala niya ay isa rin tong assassin. Pero di pa rin siya nagpahalata at sabi niya kay Jessica ay magkakilala daw silang dalawa, kaya pinasunod niya si Jessica doon sa dalawang bata. Pero nang buksan niya yung suitcase ay mais lang pala ang laman nito at noon din ay dumating yung totoong assassin. Hinabol siya nung assassin hanggang sa loob ng lab at doon ay naglaban silang dalawa habang yung magnananay naman ay nasa kabilang kwarto at nagtutor. Naging mahigpit ang laban nilang dalawa pero syempre sa huli ay nanalo pa rin si Dan. Matapos ang laban na walang nakahalata ay agad pinuntahan ni Dan ang pamilya niya pero wala doon si Nina. Pinuntahan niya pala ang boyfriend niya na noon ay may kasamang ibang babae. Kaya umiiyak na bumalik si Nina sa kanila. Dahil dito ay may tinurong teknik si Dan sa kanya. Kaya bumalik siya sa boyfriend niya upang gamitin yung teknik at tagumpay siyang nakaganti dito kaya masaya na siyang bumalik kina Dan. Nagpatuloy ang biyahe nila hanggang Colorado. Habang nagpapahinga sa isang restaurant, inamin ni Kyle na mas nakikita niya daw ang halaga niya bilang sikat na gamer hanggang sa nagkahamunan silang maglaro ng laser tag at kapag nanalo daw si Kyle ay itutuloy niya ang pagiging gamer. Pero pag nanalo si Dan ay grounded siya at araw-araw silang maglalaro ng hagisan ng bola sa loob ng 6 na buwan. Kumpiyansa naman si Kyle dahil doon siya magaling. Sinimulan na nilang maghanda sa paglalaro. Sabay silang pumasok sa isang kwarto na may mga obstacle at unahan silang makascore ng 3. Unang nakascore at nakatama si Dan. Muli itong nasundan at naisahan niya na naman si Kyle. Pero agad din nakaisip ng diskarte si Kyle kaya nakabawi din siya ng score sa ama niya. At sumunod ay nakatama at nakascore na naman si Kyle kaya parehas na silang 2 points at desisyon na ang laban. Pero sa huli ay si Dan pa rin ang nanalo. Kaya padabog na lumabas si Kyle dahil pakiramdam niya ay naisahan siya ng ama niya at matagal na tong naglalaro ng laser tag. Pero naging masaya pa rin silang dalawa sa laro nila. Muli na silang nagpatuloy sa pagbiyahe hanggang sa tuluyan na silang nakarating sa Las Vegas. Ito ang unang pagkakataon nilang makarating dito kaya manghang-mangha sila sa magagandang gusali at sa hotel na pinag-check-in nila. Matapos ay nakipagkita si Dan sa kaibigan niya na nagbigay sa kanya ng mga bagong peking passport na gagamitin nila. Naghanda na yung mag-asawa para magsaya. At bago sila umalis ay banili na nila yung mga bata na huwag lalabas ng kwarto. Pero nang makaalis na sila ay nagkasundong gumala yung dalawa. Sinama nila si Maxie sa paggala nila. Nagpakasaya sila at nakipagsayawan sa gitna ng maraming tao at talagang sinulit nila ang pambihirang pagkakataong ito. Habang sina Dan at Jessica naman ay nag-dinner date at dito ay balak na sanang ipagtapat ni Dan ang totoo tungkol sa kung ano ang nakaraan niya at ang totoong dahilan kung bakit sila biglang pumunta sa Vegas pero di siya makakuha ng buwelo para sabihin ito. Kaya nauwi na lang sila sa pagkakasino pero di nila namamalayan na may nagmamasid pala sa kanila. Sina Kyle naman ay pumunta sa sports arena kung saan may nagaganap na tournament ng online game na nilalaro niya. Dito ay nakilala niya ang isang sikat na player at nakilala rin siya nito. Nagkagusto to sa kapatid niyang si Nina at tila nagkakamabutihan silang dalawa. Kaya nang sisimula na ang final round ay si Kyle ang pinalaro niya sa posisyon niya. Bigla namang naalala ni Dan yung mga bata pero nang tawagan niya ay walang sumasagot sa telepono kaya agad silang umuwi ni Jessica sa hotel. Kala ni Jessica nasa kwarto lang sila kaya nag-shower na lang siya upang makipaglambingan na lang kay Dan. At habang nakatingin sa labas ng hotel si Dan ay pinalitan ni Jessica ang mode ng kwarto at inactivate niya yung love mist.
At dahil sa usok nito ay napansin niya yung laser ng baril ng mga assassin kaya agad siyang nakaiwas sa mga ito. Agad naman siyang nakagawa ng paraan upang mapatay yung dalawang assassin pero na-hostage pala si Jessica nung isa pa. Kaya nagpanggap si Dan na ibababa niya yung armas niya pero pasimple niyang kinuha yung kutsilyo niya sa binti at mabilis niyang inspin yung assassin sa mata. Matapos masukan ni Jessica dahil sa nasaksihan ay agad nilang pinuntahan yung mga bata pero wala sila dun. At dahil narinig nila doon sa assassin na may nagbabantay din sa mga bata doon sa sports arena ay agad sila doon pumunta. Nang dumating sila ay panalo na pala ang team ni Kyle at siya ang nagpanalo dito. Noon din ay sama-sama silang lumabas sa arena pero nang sabihin ni Dan ang nangyayari ay di naniwala si Kyle at tumawa pa sila hanggang sa montik na silang mabaril nung mga assassin. Sinundan sila nung assassin hanggang sa casino kaya ginamit ni Dan yung display na kotse upang maging cover niya kaya tuluyan niya nang natapos yung assassin. Matapos nito ay kinausap ni Dan si Jessica pero dahil sa paglilihim niya ng napakatagal na panahon ay galit si Jessica sa kanya at nagdesisyon tong iwanan nila siya. Kaya nung gabi rin na yon ay tinawagan ni Jessica si Gwen upang magpasundo. Kinaumagahan buo na ampas siya ni Jessica. Umalis silang mag-iina para iwanan si Dan pero di niya sinabi kay Dan kung saan siya pupunta at di niya rin sinabi ang tungkol kay Gwen. Pagdating nila sa private airport ay nagulat siya dahil si Gwen mismo ang sumundo sa kanila. Agad silang pinapasok ni Gwen sa eroplano. Pagdating sa loob ay kinuwento ni Gwen na meron siyang mahal na lalaki pero pinagpalit siya sa ibang babae at simpleng pamumuhay at ngayon na raw ang pagkakataon niyang makabawi. Kaya kinutuban ng masama si Jessica pero huli na pala ang lahat dahil nandun na si Caffrey. Sadya palang nakipagkaibigan si Gwen sa kanya para sa pagkakataon na to at si Dan pala ang tinutukoy na lalaki ni Gwen. Tinawagan ni Caffrey si Dan upang ipakitang nasa kanya ang mag-iina at nagbigay siya ng lokasyon kung saan kailangan pumunta ni Dan. Agad pumunta si Dan doon sa binigay na lugar kung saan sinundo siya ng dati niyang mga kasamahan nung assassin pa siya. Binabantayan ni Gwen yung pamilya niya at may mga nagbabantay din sa labas gamit ang drone. Inakyat nung assassin si Dan gamit ang elevator at pagdating niya sa loob ay nagkita-kita na sila. Dito nila nalaman ang katotohanan. Si Dan pala ay anak ni Caffrey. Si Dan ang pinakamahusay na assassin ni Caffrey pero tumiwalag siya at pinili niyang mamuhay ng normal at noon ay nakilala niya si Jessica. Kaya ngayon ay pinapapili siya ni Caffrey. Babalik siya kay Caffrey bilang isang assassin at lalayo siya sa pamilya niya na babalik sa Buffalo o papatayin silang lahat ni Caffrey. Kaya labag man sa loob ni Dan at ng pamilya niya ay pinili niya na lang na muling maging assassin. Kaya agad pina-escortan ni Caffrey yung pamilya papuntang airport upang ibalik sa Buffalo. Habang nag-request naman si Gwen na masolo si Dan. Inakit ni Gwen si Dan at sinabing na miss niya daw siya ng husto. Pero bigla ay pinatulog siya ni Dan. Habang sina Jessica naman ay lumaban doon sa escort at nahulog to mula sa itaas na palapag. Binalikan nila si Dan sa itaas. Pero naramdaman ni Caffrey na may nangyayari kaya pinakalat niya yung mga tao niya sa paligid. Pinagamit naman ni Dan kay Kyle yung drone at binigyan niya siya ng intercom upang siya ang maging mata niya sa paligid. Umakyat sila sa rooftop para humanap ng pwesto. Samantala, noon din ay nagising na si Gwen at agad siyang pumunta sa rooftop upang hanapin sila. Naramdaman naman to ni Jessica kaya pinagtago niya sila sa ilalim ng entablado tapos ay inabangan niya si Gwen sa elevator. Pero pagbukas nito ay wala si Gwen dahil nagtago pala to kaya nasayang lang ang bala niya. Kaya ngayon ay maglalaban sila ng mano-mano. Pero malabong manalo si Jessica kay Gwen dahil si Gwen ay isang mahusay na assassin samantalang siya ay isang pangkaraniwang babae lamang. Si Kyle naman ay talagang mahusay sa paggamit ng drone kaya malaki ang naitutulong niya sa ama niya upang makita at malaman ang nangyayari sa paligid at kung nasan yung mga kalaban. Kaso napansin ni Caffrey yung drone ni Kyle kaya binaril to ni Caffrey upang mapabagsak. Pero dahil sa husay ni Dan ay nagawa niyang ubusin ang lahat ng tao ni Caffrey hanggang sa si Caffrey na lang ang natira. Si Jessica naman ay talagang kawawa na kay Gwen pero kahit anong hirap ang dinaranas niya ay hindi pa rin siya sumusuko hanggang sa huli ay nagawa niya nang tapusin si Gwen ng maspin niya ng kawayan ang dibdib nito. Yung mag-ama naman ay patuloy sa paglalaban. Walang balak si Dan na patayin ang ama niya samantalang si Caffrey naman ay desidido siyang tapusin. At nung sandaling tatapusin niya na si Dan ay biglang dumating sina Jessica. Habang nadidistract si Caffrey kay Nina ay bigla siyang pinalo ni Dan na naging dahilan kaya nawalan siya ng malay. Matapos ay magkakasama at masayang sumalubong sina Dan sa mga pulis na nasa labas. Makalipas ang 6 na buwan, binalita sa TV ang pagkahuli kay Caffrey at si Nina ang reporter nito. Si Dan naman ay naging trainer ng mga security. Si Jessica ay naging mahusay na coach sa sport at pinagpatuloy naman ni Kyle ang career niya bilang sikat at mahusay na gamer-streamer. Huwag mo kalimutan mag-like at subscribe kung nagustuhan mo ang recap na to. Maraming salamat po sa panonood.